Hello guys, so ang topic natin ngayon ay importing and exporting components. So ano nga ba yung import at saka export na keyword? So sa React o kahit saan man sa JavaScript man yan, so may import tayo dyan. So ayun yung pinaka-module natin. So kumbaga parang ma-reuse natin yung isang component sa React. So kailangan natin i-export yun as component syempre. And then syempre, para magamit natin yun, kailangan lang natin import. So proceed tayo. So, siyempre kailangan natin alamin yung structure muna. So, para maging organized yung ating pagko-code, so kailangan lang natin ilagay dito yung directory na components. So, kasi dito natin lalagay yung mga components. Yan. So, to organize naman yung ating structure. Then, so, siyempre, lagay natin dito yung ating bagong components. So, let's say, gagawa tayo ng header. So, .jsx. So, remember guys, .jsx at saka yung component natin is nag-start lagi sa capital letter. So, kumbaga, lagi siyang capital. Capitalize na lang. Sabihin natin capitalize. Let's say, footer. So, malaking F. O body. Mga ganun. So, kayo na bahala. Basta capitalize lagi. So, enter natin yan. So, ganun pa rin. Create lang tayo ng function. So, header to. Hindi na to up. Yan. Then, syempre, kailangan natin return. Then, yan, kailangan natin ng div. So, assume natin na ito ay header na may logo. Yan. So, yan. Ngayon, doon naman tayo sa export. So, kapag mag-export tayo ng component o gusto natin magamit ng component na to sa iba't ibang klase, iba't ibang component or iba't ibang page. So, export lang natin. So, kailangan natin keyword na export. So, alam niyo naman siguro yung import at saka export. So, import, syempre, pinapasok sa atin. Export is nilalabas natin. So, export natin, default. Default. Export default. And then, yung ating header. So, kailangan natin yan. Ito yung kailangan lang natin. Export default header. O yung ito lang naman tatandaan natin actually. Export default. Tapos yung header, ito yung function natin. Main function or yung component na. Yan. So, save lang natin. Then, punta tayo sa paano naman natin i-import. So, punta lang tayo sa may pinakataas ng natin. So, ng code ng component natin. So, hindi tayo pwede dito mag-import guys. So, yan. Hindi tayo pwede yung mag-import. Dito dapat tayo sa taas. So, type lang natin yung import na keyword and then yung yung component na i-import natin. So, syempre header and then, yan. So, may auto-suggest na tayo. So, enter na lang natin yan. Galing yan dun sa extension na in-install natin. So, since na-install na na import na natin. So, syempre, kailangan natin gamitin. Paano natin gagamitin? Si header. So, since component-based si React. So, para lang tayo nag-HTML lang naman actually. So, type lang natin dito yung less than na symbol. Syempre, yung pangalan. Tapos, isunod yung pangalan ng ating component. So, header, syempre. Then, empty tag. So, ito yung kailangan natin. Empty tag. So, save lang natin. Yan na yun. Yan na mismo yun. Then, pag tinignan natin dito sa browser natin, meron na tayong logo. So, meron ako dito ng kinonsole. So, para makita nyo kung ano yung structure natin. Yan. So, ito yung pinaka-root natin. Ito yung pinaka-app. Ito yung pinaka-main component. So, next naman, ito yung pinaka-header. Yan, makikita nyo. Dito yan. And then, yung ating h1 dun sa may app.jsx. So, ito yun. Yan. So, yung header natin, nasa taas. Siyempre, kapag binaba natin yan, nasa baba rin yung logo. So, ganun gumagana yung import at saka export natin dito sa React. So, hindi lang naman sa React. So, actually, sa JavaScript talaga siya. So, pwede tayo mag-import at saka mag-export ng module. So, yun lang.